Hello everyone. So for today's video, we will going to discuss the parallel sorting algorithm. So we will going to discuss how it works, and we will going to implement it using one type of sorting algorithm, which is the bubble sort. So yung gagamitin nating programming language is the Python. So let's proceed now. First, we will going to discuss the parallel sorting algorithm. Basically, itong parallel sorting algorithm is a technique para sa pag-sort ng mga large amounts of data. So, para mapabilis yung pag-process nila kasi ang ginagamit dito is multiple processors at the same time. So, however, may mga kakaibang challenges since ah may mga kakaiba tong challenges para ma-make sure na smooth yung process, no? Kasi, kasi may, kasi nga large amounts of data yung ginagamit. So, iilang scenarios is pwedeng mahirapan tayong i-implement to or ma-debug to, and hindi siya nag-work sa lahat ng types ng datasets. Why? Bakit nga ba? Kasi nga, it involves coordinating multiple processors or course simultaneously. Kumbaga, kailangan niya rin, kung meron kang malaking large amounts of data, of course, malaking amount din ng course na nagsasabay-sabay na nagpa-process yung gagamitin mo. So, kailangan ng communication, synchronization, and load balancing ng isang ng isang core or ng computer mo mismo. And additionally, different types of datasets may have different characteristics, like yung data dependencies or uneven distribution ng roles is nakakaapekto rin sa performance ng parallel sorting algorithm. So, ganun nag-work yung parallel sorting algorithm, and so just like here sa ginamit natin type ng sorting algorithm, which is the bubble sort. So before we proceed sa parallel bubble sort, ano nga ba muna yung bubble sort, no? So yung bubble sort, isa siyang type ng sorting algorithm. It is a simple algorithm na nagwo-work by comparing the numbers or yung pairs na magkatabi. Kumbaga, and kapag hindi sila in a right order, mangyayari yung swapping. Then, kailangan maayos yung in order nila hanggang sa yung ito, nakikita nyo, itong original sequence. Hanggang sa yung original sequence is maayos from smallest to largest arrays, no? So, ito yung process niyan. Dito magsisimula sa 2 pairs. As you can see, mas malaki itong 4 sa 2, then may mangyayaring swapping. So, mag-i-swap sila sa next, we can just say, next step. Then, eventually, lilipat ng pair sa katabi nito. And if naka-in order na sila, mas malaki yung una kaysa sa pangalawa, walang mangyayaring swapping, then magpo-proceed lang sa next one, then next one, then next one, hanggang sa maayos yung order. So, ganun yung nangyayari sa loob ng bubble sort. And let's proceed sa parallel bubble sort. So, it is a sorting algorithm that divides an array of items into multiple sub-arrays and sort each sub-arrays independently. The algorithm then merges the sorted sub-arrays back into a single array. So, itong parallel bubble sort is a variation of a bubble sort. It is designed to take the, to it is designed to take advantage the processing power ng mga modern computers natin, since napapadali niya yung proseso ng bubble sort. Mas napapadali niya yung pag-aayos ng orders ng mga arrays natin. So, dito dinidivide yung arrays ng data into multiple chunks, and isosort yon, each chunk
ah, concurrently. Dahil dito, kaya nare-reduce yung amount of time na ginagamit sa pagsusort ng mga large datas, ng mga large amounts of datas. So, ganun nag-work yung parallel bubble sort. So, to give you a better look, so para makita nyo, ito yung code na nagawa natin or nahanap natin. So, iraran ko na lang siya. Iraran ko na lang para mas makita nyo since maliit yung picture. Hindi kita ta. Hmm. Sana yun. Here. So, ito yung system or yung code. First, nag-import tayo ng library para nag-import tayo ng library para sa multiple processing. Ito is ina-allow niya yung script na para mag-use ng multiple processes to parallel processing. Then next is itong function na to. Itong function na to, dito nag-i-implement yung bubble sort algorithm para mag-sort ng nilagay natin na array. Dito ini-iterate yung ah ini-iterate gamit yung data and kino-compare yung mga adjacents or yung mga pairs na element. Then, ini-swap sila kapag nasa maling order sila. Then, ito namang function na to, dito piniperform yung parallel bubble sort using microprocessing or yung library or yung pinaka-function ng parallel natin. Dito din i-determine yung number of cores, kung ilan yung, kumbaga yung workers, no? Then dito, nakalagay dito is kung ano yung kaya ng CPU count natin. Then, or yung the numbers of CPU cores natin. Then, meron din tayong, gumamit din tayo ng pull.map, ng pull.map method. Ito naman yung nagdi-divide ng mga chunks into di-divide ng mga chunks based sa number of processes or number of processors and yung mga chunk na yon, sinusort yon. Yun nga gamit yung multiple processing pool. Then next naman meron din tayong merge function. Itong merge function na to, dito naman, sinusort yung mga chunk of arrays and sinisingle sorted sila, no? Then, meron din tayong helper function. Ito naman, mini-merge niya in two sorted arrays into one sorted array. Then, may main execution tayo. Ito yung main execution natin. Dito nagpe-print and dito natin inilagay yung array, yung inputted array natin. Then, yung sorted array function, yung nilagay natin kanina sa parallel bubble sort na function. Then,
ipiprint niya no, yung sorted array. So, ito yun. Ito yan, niran natin. As you can see, yung nilagay nating array is nag-start from 69, 14, 18, 21, 13, 11, 11, 26, 25, 1001. So, ito yung nakuha natin. Ayan. Kumbaga magkakasunod na siya from smallest to largest numbers. So, to give you a short summarization ng ating diniscuss, naghanap pa ako ng ibang information regarding this. And para masabi natin na, or para ma-justify natin, na talaga bang nakakatulong siya sa large amounts of data since yung nilagay nating arrays are small lang. So, kumuha ako ng ibang code, itong code na to, para mabigay yung comparison between a traditional bubble sort and parallel bubble sort. Ito yung una yung traditional bubble sort. Is this the one? Ito yung parallel bubble sort. Ito yung naman yung traditional bubble sort. So, as you can see, nag-import tayo ng mga libraries, time, and random. Ano lang to, para lang makita natin yung pinagkaibahan nila kapag large amounts of data yung nilalagay. So, ang nilagay ko dito is arrays, random numbers between 1 hanggang 100,000 numbers. So, ito, try natin i-run ang traditional bubble array. Bakit ayaw? Baka hindi niya kinaya. Basa natin. So, hindi niya kinaya yung mga malalaking large amounts of data, no? Let's try ulit. Why? So, hindi niya kinaya yung malalaking amounts of data and hindi siya nag-work well. So, gumana siya nung binawasan natin. Yung arrays natin. And dito naman sa parallel sort naman. Oh, hindi ito pala. Dito naman sa parallel sort. Tira natin siya. Ayun. Dito sa 100,000 is gumana siya. So, eventually, para itong parallel bubble sort, gumagana siya sa pinakamalalaking amounts of data lang talaga. Unlike dun sa bubble sort is hindi talaga siya nagwo-work sa tulad nitong amount of data. So, nung tinry ko siya kahapon, nag-work naman yung traditional bubble sort sa around sa mga datas around 1 to 100,000 pero sobrang haba ng total time taken, like umabot pa siya ng 6 seconds dyan. Then itong parallel naman na gantong seconds lang yung inaabot. So doon natin na patunayan na mas effective yung parallel bubble sorting sa mga large amounts of data tulad ng mga datas around 1 to tulad ng mga datas from kasing laki ng 100,000. So, then that's all. That's how parallel bubble sort
is working na lang. That's how parallel bubble sort is working compared to bubble sort. Yun lang. Bye po.